servant is a mark of spiritual maturity. Ang isang totoong disipulo ng Panginoon, ang isang taong lumalago sa pananampalataya, ay nagpapakita ng paglago ng kanyang spirito. Nobody who claims that they are mature in their Christian life, in their faith, but cannot accept or do the role of a slave, it will be very, very contradicting. Ano na yun? Ano ito? A person who serves others, a spiritual mature Christian. Bakit nga ba tayo nag-aaral ng discipleship? So that you will grow. You will mature in your spirit, in your knowledge, in your faith. So that you will realize, meron pala akong yung aking palang perception ko sa pagiging Kristiyano ko, layo pala sa perception ng aking Panginoon na dapat kong gawin sa aking sarili. Ano yun? Is certain. A person who serves others is certainly not selfish but concerned with the needs of others and thereby demonstrate mature behavior. Kasi itong mga tao na ito, yung tao na pumunta sa loob ng iglesia, nagpilingkod sa iglesia, hindi para hanapin kung ano pwedeng makuha nila, kundi kung ano yung pwede nilang ibigay at kung ano yung pwede nilang gawin para sa iba. Sino yung iba? Ang bawat membro ng iglesia. O unang-unang pinagbibigyan natin ay ang ating mga bahagi o kapamilya natin, yung mga miyembro ng ating pamilya. James' description of self fits in very well with the theme of his epistle. Remember, the theme is mark of spiritual maturity. By being servant, James demonstrates his own spiritual maturity, and we can make the point that one of the marks of spiritual maturity is truly being a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Kailangan natin maunawaan mga kapatid, the way we introduce ourselves reflects. Doon pa lang malalaman natin. Di ba may mga pagkakataon tayo nakikita? First pa lang natin narinig. First time pa lang natin narinig siyang masalita. Minsan na naman natin mayabang to. We have encountered that kind of person. At sabi nga sa English, first impression last. So, paano mo, yung unang pagkakakilala sa iyo, yung unang pagkatagpo mo sa isang tao na ito, pag mayabangan sa iyo, wala na, mayabang ka na talaga. Kaya nga, in this introduction, it is an encouragement for us, brother and sister, that when we introduce ourselves, don't be boastful. Kung pwede niya, huwag natin gamitin na member ako ng CCM. Why? Minsan, we are so related of being part of this ministry because we know that many churches, we are so proud ko na nangyayari dito sa ginagawa ng Panginoon dito sa ating church. But I do not recommend na ganyan ang ating mag-introduction. Gawin natin, tayo ay I'm Christian, I'm a follower of Christ. Unless people ask you, anong church ka? Sabihin mo. First, declare first your membership, your relationship with Christ before your relationship with your church. Tago natin. First, in introduction yourself to other people, first introduce them and let people know that you are connected, when you relate. How are you related with Christ before you introduce your relationship to a church? Kaya minsan hindi natin na ipapakilala si Kristo kasi ang pinapakilala natin yung church. Magandang umaga po sa inyo. Opo ay lingkod ng Panginoon. Lingkod ng Panginoon. Are we trying to be servant of God, of His Son, the Lord Jesus Christ? If so, then we are on the road of spiritual maturity. Tandaan po natin ang ating direksyon, ang nais ng Diyos sa atin ay lumago ang ating pananampalataya. Hindi tayo pwedeng tumigil. Hindi pwedeng tumigil ang paglago natin sapagkat ang hangarin ng Diyos sa bawat isa sa atin ay lumago. Maraming tao ang hindi lalago sapagkat they will not humble themselves. Ang nakapakahirap kasi, when you declare that you're a servant of God, ang ibig sabihin nito ay naalis ko yung lahat ng karapatan mo. You are just trying to please your Master. Being a spiritual has several implications. Kung tayo spiritually mature na mga Kristiyano, meron mga implications dito sa buhay natin. Number one, it implies absolute obedience. When you accepted, when you realize na lingkod ako ng Panginoon, ito ay mga kailangan na nagpapakita ng absolute. Anong absolute sa Tagalog? Buo na anong Tagalog? Ganap na pagsunod. Ganap, hindi hati, hindi half obedience, hindi full obedience. In 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, let us read all together. Do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you,
have received from God. You are not your own. You were bought at a price. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. No, have you realized na kung tayo ay pag-aari na ng Diyos ng ating Panginoon si Kristo at ang katotohanan nito ay ang banal na Espiritu ay nasa ating, ang ibinigay niya sa ating banal na Espiritu, then, saan natin pwedeng gamitin ang ating katawan? Ang ating pisikal na katawan. Ito ay pinili ng Panginoon. Hindi lamang yung kaluluwa, kundi ang ating pisikal na katawan ay pag-aari ng Panginoon. Kung pinapaganda natin yan, inaalagaan natin yan, that's okay. If whatever we are doing in our body please the Lord, maganda yan. But if in our body we are displeasing our God, we are not obeying God. Kasi kung ito ay pag-aari ng Diyos, ang buhay ko, ang katawan ko ay pag-aari ng Diyos, siya yung message sa aking katawan. Kung saan ko gagamitin at kung paano ko gagamitin. Naunang po natin, sa halimbawa na isang alipin, inutusan ka, gawin mo to, magbukas ka ng pinggan, you need to use your body. Kung punta ka noon, gawin mo to, pisikal. Hindi mental, hindi pisikal. Kaya minsan mahirap, minsan hindi ko maintindihan maraming Kristiyano na they're waiting for the conviction of the Holy Spirit to obey. Minsan hindi ko maintindihan yun. Why? Kasi if you understand already that you're a child of God, that Christ bought your body, pag-aari ka ng Diyos, hindi na kailangan ng Holy Spirit enable for you to obey God. You need the truth of what you are now in God. Hinihintay natin, hindi ginagawa natin excuse ang Holy Spirit not to do things. Eh sino ka? Ano ka ngayon? Yung buhay mo, yung katawan mo, kanino yan? Pag-aari ng Diyos. That's why, kailangan natin gamitin yung term na Holy Spirit in a proper context, in a proper way, kasi minsan mali ang paraan ng paggamit natin. I am redeemed. I am bought by Christ with His blood. Ang buhay ko na ito, ang katawan ko na ito, pag-aari ng Diyos. And I don't even have to think about it. Ang kailangan kong gawin, gamitin ko yung katawan ko. So, ang bagay na inuutos sa atin ng Panginoon. Verse 21, Matthew chapter 7, let us read all together po. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Importante ang pagsunod. There are so many, that's why discipleship will not be fully successful in the life of a person without obedience. Ang obedience na ang pinaka-importanting bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon. We cannot serve God without obedience. Kasi pag naglilingkod ka, you are serving God not on your terms, but in the terms of God. Naglilingkod ka sa Diyos sa paraan na gusto niya, kung paano mo, o yung nais na paraan niya, kung paglilingkuran mo siya, hindi mo siya paglilingkuran ayon sa gusto mo, hindi ka alitin. You are not acting as a servant. Kaya ang tanong natin dati noon sa Chuso, sabi ko, hindi na tatanong kung ano, kundi, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Ano yung gusto mong ibigay ko sa iyo? Even not only in terms of money, but in terms of our service sa Panginoon. Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa mo sa akin ngayon? Why? Because kung titingnan natin mga talata na ito, being a member of the church is not the way to heaven. Doing the ministry is not doing the way to heaven. Maraming pagkakataon ng mga tao sa iglesia hindi sumusunod sa Diyos, kundi sumusunod sa pastor. I heard one story. Before I close, tatapusin ko yung mensahe, hindi natin kaya tapusin ngayon. Ahatiin po natin. There was a member of the church asked by a pastor, "Kapatid, we need a deacon. We need a leader of the church." Tinanggap niya. Kasi sabi ng pastor, but the pastor doesn't know this man is having an illicit affair.
Bakit tinanggap? Kasi nakalagay sa Biblia, magpasakot ka sa pastor. Sumunod ka sa pastor. How can you serve God kung namumuhay ka naman sa kasalanan? If you're having adulterous affair, how can you serve God? Sino kayo ng mas mataas sa mata ng tao nito? Ang Diyos o ang pastor? Ang pastor. Why? Reason we are blinded, we're using the Word of God in a very wrong context. Nagdilingkod tayo sa tao pero hindi sa Diyos. That is a big mistake in the church. And as a pastor, that will be also a mistake of a pastor when they fail to understand, when they fail to teach you and I. All of us are servants of God. Before you please me, please God. Before you please anybody in this place, in this church, please God. Yan ang ating kailangan gawin. My challenge, mga kapatid, before we pray is that we pray. Ngayon, let us pray for this particular phrase. Lord, am I your servant? Naglilingkod na ba ako sa'yo? If not, Lord, make me a servant. Gawin niyo po akong lingkod. Gawin ko yung mga gusto mo. Hindi gagawin ko lang kung ano yung gusto ko lang. Ibibigay ko kung anong gusto mo, bibigay ko hindi yung kung ano yung gusto ko. It is very important in our Christian life. If you want to grow, be a servant. Let us pray all together. Dalangin na tayo sa Panginoon. Let us talk to God in this manner. Dahil lang sa aming Panginoon sa oras na ito. Lord, ay siyang aming oras mo pagkulay-bulala yung salita. Handa mo aming mga puso dakilang ng Diyos. Natanggapin sa aming mga buhay, sa aming mga isip that we are a servant of God. So I thank you, Lord, for you have given us, Panginoon, ang Holy Spirit in our lives, which convicts us, which guides us. But nevertheless, O God, help us to acknowledge the truth, who we are in ourselves. We are children of God. We were redeemed and bought by the blood of your Son, Jesus Christ on the cross. Pag-aari mo kami. And whatever we have read, Panginoon, sa iyong salita, we must obey in completeness. Patawarin mo kami dakilang Diyos kung aming pagsunod ay partial. Kung aming pagsunod ay higit sa tao kaysa sa iyo. Ang aking dalangin dakilang Diyos, hindi ang tao ang may taas. Hindi ang tao ang sundin ng Diyos, kundi ang iyong salita. Ang iyong walang Espiritu. Ikaw na aming Panginoon, sa amin na nagligtas ng bahag ng patawat tumanggap. Dakilang Diyos, pagkaloob mo sa amin.